Amen. Ganda talaga pag mga anak ng Diyos magagaling. Amen. Amen po ba? Amen. Naalala ko lang po yung aking anak, ganyan din, ay kumakanta na rin. Napakasaya pag ang aking mga anak ay nakanta sa kasi sa amin, hindi namin naranasan yan eh, ang kabataan namin. Gusto ko nga bumalik sa pagkabata. Gusto ko rin kumanta. Pero salamat sa mga magulang na tinuturuan naman ng ang mga anak umawit para sa ating Panginoon. Amen. Yan ang napakagandang para sa atin. Para lumaki yung ating mga anak, yan ay talent at nagkaloob ng Diyos. Na dapat din natin gamitin. Salamat po, Sister Alicia. Napakagandang awitin. Talk to God and pray. Yun, napakaganda. Tama yan sa aking sermon. Yan. Salamat mga kapatid sa panahon na ako'y imbita dito hindi po pag ako po'y pinagsasalita sa mga hindi po talaga ako nakakangin. Oo. Yan mga aking mga kapatid. Pero pag pakantahin niya, huwag nyo lang po akong pakantahin. Okay lang po pagpasintahin mo ako mga kapatid. Salamat ako. Alam niyo mga kapatid, nung una-una kong punta ng SLC, ay may nakilala akong kabataan. Lalo si Brother Emerson, siya yung una kong naging kaibigan doon. Na siya, sabi ko napakabait ng bata na rin. Kahit hindi kami magkakilala, pero napakabuti ng bata. Kaya siya po ay aking naging kaibigan, hindi tayo makakalimutan yan. Amen. Kasi magkapit bahay rin kami doon sa ACLC. Mga kapatid, ang aking topic po ay pinamagatan po itong Otokso, layuan mo ako. Parang tanda lang na. Pero kanta po ito, pero pwede natin naman. Pero bago tayo dumago doon, tayo muna yung muko at manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon, sa mga oras na ito, ay naniyahan namin sa iyo ang patuloy manahan sa amin ng banal na Espiritu. Patuloy kaming bigyan ng katulungan mula sa inyo at sa pamagitan ng Panginoon, ikaw siyang magsasabi. Hindi po sa sarili kong kalooban, kundi ito'y lahat ay magkakaroon sa inyong banal na kalooban. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Mga kapatid, nung una po, Otokso layuan mo ako. Nung una po ay, minsan ang tao po kasi ay madaling matukso, di ba? Nung una, ay sa akin na lang sarili. Ako po ay natukso, sabi, pagpagod ka na sa trabaho, di ba, pagpagod ko ba sa trabaho, bilad na bilad kayo sa iyo, parang gusto mong maligo. Natukso ako na maligo, pero parang iniisip ko, parang may bumubulong sa inyo na, ay, huwag kang maligo. Pero may isang sasabi na gusto kong maligo, pero pagod ka sa trabaho, ay mas pinili ko yung maligo. Kaya ano nangyari sa akin? Yun, muntik pa akong mamatay. Dahil sa minsan kasi sa aking buhay, kung anong iniisip natin, kung anong ginagawa natin minsan eh, di ba? Pero mga kapatid, kung ating isipin sa panahon ni Iba at ni Adan, di ba po sila ay natukso o tinukso ng ahas? Nasabi na nga ng Diyos ay huwag kayong kakain doon sa gitna ng halamanan. Yung bunga ang bunga na yun ay huwag kayong kakain. Sapagkat anong ginawa? Sila ay natukso. Kasi ganda ng bunga niya, di ba? Kasi minsan, ang tao ay matitigas ang ulo. Mas gusto nila yung masusunod, hindi yung gusto ng Diyos. Di ba po? Minsan tayo ang masusunod hindi yung gusto ng Diyos. Kaya minsan, ginagawa natin, bago tayo gumawa, ay hihingin natin lagi ito sa Panginoon. Tama yung lumapit tayo sa Panginoon at manalangin. Kung ating babasahin, ang sabi nito mga kapatid ay ang tukso daw ay pwede daw itong isalin sa pagsubok, pagsusulit, paghihirap at iba pa. Naranasan niyo na ba na dumating yung punto sa akin kasi na nung namatay na ako ng isang kapatid
kapatid na bata pa, siya ay 12 days pa lang niya namatay. Masakit sa akin, di ba, mga kapatid? Minsan, doon, nasusubok tayo eh. Yung iniisip na parang sinasabi ng pantay ba ang Diyos? Di ba? Minsan natatanong natin pag nagdumating na sa puntong yun eh. Pero, nung ako ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, ang sabi ko, napakabuti pala ng Panginoon. Kasi ang ginawa niya, yung pagsubok na yun, na nararanasan natin ngayon, yun ay pagsubok na mapalapit tayo sa Panginoon. Kahit kung pansinin natin ang ating Panginoong Isus ay tinukso siya doon sa ilang. Di ba? Nung siya ay kumain ng 40 days at 40 nights, ang Panginoong Isus ay sinabihan siya ng Satanas na gawin mo to, tinapay alin ba to, gawin mong tinapay. Sapagkat anong sabi ng Diyos, hindi lamang nakukuha ay ang tao sa tinapay, kundi sa kanya ding mga salita. Kaya mga kapatid, sino pa ba mga natukso doon sa Biblia? Marami. Si Samson, natukso siya doon kay Delilah. Sino pa mga kapatid? Si Judas. Natukso siya, ikinagbili niya ang ating Panginoon Jesus dahil doon sa pera. Mga kapatid, isa po na nabasa ko doon tungkol sa pera ay minsan pwede tayo matukso. Kasi sabi nga ng Diyos kung nasaan ang iyong puso, kaya malan, ay naroon din ang iyong puso. Minsan, ang sabi natin na tayo daw ay nakakalabas na sa sanlibutan ito. Pero ang sanlibutan ay hindi nakakalabas sa ating puso. Ano ibig sabihin ng puntong ito, mga kapatid? Hindi maalis yung makasanlibutan natin. Kailangan kung tayo lumapit sa Panginoon, alisin natin ang mga bagay na hadlang sa ating Panginoon. Dito mga kapatid, kung isipin mo si David, di ba? Si David, nung umakyat siya doon sa taas, nung pagtingin niya sa baba, meron siyang nakita. Sino ba nakita niya doon ng babae na niligo? Si Bathsheba. Natukso siya. Kaya mga kapatid, anong ginawa ni David? Yun pala yung asawa ng kanyang kapitan. Sige, makipag-giyara ka ng matindi. Tukso siya doon dahil sa babae. Pinain niya yung kanyang kawal na talagang sumusunod sa kanya para mamatay yun at makuha niya yung babae. Pero mga kapatid, ganun din po dito sa ating panahon ngayon. Alam mo yung unang dahilan kung bakit natutukso lalo na yung mga kalalakihan ngayon? Dahil sa mata. Tama yung sinabi ng aking professor. Yung unang manunukso sa inyong mata. Dahil sa panahon ngayon, pag makikita ka ng maganda, ay nandun na tingin kasama yung asawa. Pero ako mga kapatid, pinapanalangin ko. Panginoon, bigyan ako ng mata na nakatuon lang doon sa asawa. Bibigyan ng Diyos yan. Kaya pagtingin mo, kahit maganda ka sa paningin mo, maganda sa paningin ng iba, magiging pangit din sa'yo. Kasi yung paningin mo ay nandun sa asawa. Pero ngayon mga kapatid, kung tayo ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon, kung mayroon na tayong mga nakinatipanalangin natin yan. Kasi ang sabi dito, ang sabi dito, natutukso ang tao kapag siya'y naagit at nagpatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Minsan pagka nakita natin ay gusto ko yan. Minsan nandun yung na huwag na natin abutin ang hindi natin kaya abutin dahil magkakasala lang po tayo. Di ba mga kapatid? Sino ba mga kapatid? Si Job. Kung mabasa natin yung buhay ng Job doon, ay grabe. Napakasakit talaga siguro sa atin yun. Yung pagsubok ni Job, di ba? Na nawalan siya ng mga nalagang hayop,
namatay yung 10 anak niya. At alam mo, sabi pa ng kanyang 3 kaibigan, nilayo siya ng kaibigan, ay baka nagkasala ka sa Panginoon, kaya ka binigyan ng sakit. Diba? Grabe, pero kung ating isipin, sino po ay nanatili sa ating Panginoon? Kasi kung sa atin nangyari yun, siguro, lagi tayong magtatanong sa Panginoon, Panginoon, bakit nangyari ito sa akin? Pero minsan, may dumarating sa ating buhay, yung mga pagsubok na ating naranasan ngayon, kung inapit natin sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Minsan nga nakakalungkot eh. May mga elder tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Nagsisirmon sa unahan. Pagdaman, hindi napigilan yung sarili. Yun ay natukso. May asawa, may pamilya. Alam mga kapatid, kung tayo ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon yan. Kung ang kahinaan mo ay mata, ilapit natin sa Panginoon. Nasabi nga doon ng kanilang usapan, kung yan ay dahilan ng iyong pagkatisyon, itanggalin mo yung isang mata. O yung kaysa matulog ang buong katawan mo doon sa impyerno, di ba? O sa sunugin sa dagat-dagat ng apoy. Kung yun ang dahilan yung kamay mo para yun ang dahilan ng kamay mo para ikay magkasala, putulin mo yung kamay. Alam mo po ito mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, pinapaalalahanan niya lagi tayo. Na sabi ng kanta, pray to God. Talk to God and pray. Lagi tayo tumawag sa Panginoon. Yun ang sikreto na kung mayroon kang mga pagsubok ay lumapit tayo sa Panginoon. Sa amin mga kapatid, naranasan ko, wala kaming bigas. Sabi pagsubok sa amin yan, wala kaming bigas. Ito nangyari kasi puro advance bali na. Ngayon, ang sabi doon, isa din sa pagsubok namin doon, nung tayo na yun, talagang wala kami. May ulam kami, sardinas kaming ulam, 2 bilata kami ng sardinas, pero wala kaming bigas. Lahat ng napuntahan ko ay walang nagpapayaram sa amin. Pero nakakabait ang Diyos. Sabi ko, Panginoon, ano po ang aming gagawin? Siguro doon nakapag-isip ka na kasi yun nga sabi nila, pag ang taong hipit, sa pagaling kumakapit. Pero hindi kami nag-isip ng gano'n kasi ang sabi ko sa sarili na ang Panginoon ay siya yung nagpuprovide sa atin. Kaya nung ako'y napadaan sa iglesia natin, sabi ng isang pastor, Ariel, 3 araw kitang inaantay dito sa simbahan, hindi ka malang napadaan. Sabi ko, pastor, isip mo ako eh. At ngayon ko, ay may si Anania at Sapphira na binabanggit doon sa Acts chapter 5 verse 1. Kung mabasa natin doon, sabi dito eh. Acts chapter 5 verse 1. Sabi dito, ngunit may isang lalaki na ang pangalan ay Ananias ang nagbili ng isang ari-arian na may pagsang-ayon sa kanyang asawang si Sapphira. Alam mo yung buhay ng mag-asawa nito? Nung pinagbili nila ang ari-arian nila, ang sabi nila ay gagamitin sa lupain. Manuwa, ikay nakapagbili. Ito ay gagamitin natin sa lupain. Akin itong ibabahagi doon sa Panginoon. Akin itong babalik sa Panginoon. Ngayon, anong ginawa ng dalawa? Hindi nila ginawa yun. Alam mo nangyari sa kanila nung araw na yun ay namatay. Yung una, yung lalaki, yung pangalawa, yung babae. Hindi sapat silang mga. Minsan tayo mga kapatid, hindi man tayo nakapagnakaw na nakikita o hayag, pero nagnanakaw pala tayo sa Panginoon. Kasi yung handog o yung kako natin, ang sabi ng Diyos, isang bahagi na dapat ibalik natin yun sa Panginoon. Pero nangihinaya tayo minsan, di ba? Pag malaki na yung kako. Pero meron akong ibabahagi kwento sa inyo. Ito po totoong nangyari doon sa Iloilo. May mag-asawa na nakatira sa gitna ng palayan. Sila po'y nag-aarin doon ng lupa. Tinataniman nila ng palay. Nung kumita sila ng 1,000, ibinigay nila sa Panginoon ay 100.
Nung kumita sila ng 10,000, pinalitina sa kanila 1,000. Nung sila'y kumita ng 100,000, binigay nila 10,000. Hanggang lumaki ng lumaki. Hanggang yung lupang inaarindo nila ay nabili nila. At hanggang ngayon mga kapatid, ang bahay ng mag-asawa ngayon mas malaki pa sa bahay ng aming Diyos doon sa Sama. At alam mo mga kapatid, pag pumasok kayo doon sa bahay nila, ang sabi, kung masasabi, ay Brad, ang laki ng bahay nyo. Napakalaki ng bahay nyo. Pero ang sagot sa inyo, napakahambol ng mga mag-asawa nyo. Ang sagot sa inyo, ang bahay namin ay hindi amin yan. Pinagkatiwala lang ng Diyos sa amin. Ngayon nga mga kapatid, pag meron kang sasakyan, mayroon kang bahay, pinagmamalaki na natin yan. Wala po tayong ibang pagmamalaki kundi yung Panginoon. Kasi lahat na makikita natin, bahay man, sasakyan man, at may pera pa tayo, yan po yung pansamantalang kaligayahan. Yun nga, ang punto ko doon, ang sabi, kung tayo man ay nakalabas doon sa sanlibutan, ngunit ang sanlibutan ay natili sa ating puso. Nandito pa rin, natili kay man. Alam mo, naalala niyo yung panahon ni Lord at kay Mrs. Lord. Kaya sabi doon sa Luke, chapter, yung ano sa, limutan mo yung chapter doon, ang sabi doon, remember Lord's wife. Isipin niyo mga kapatid, ilan ang naligtas doon? 3. Yung sinunog yung Sodom at Gomora. Kasi yung 4 sana yun, ang problema, lumingon yung asawa. Kaya, nasama doon, naging haliging asin. Bakit kaya lumingon yung asawa niyo? Dahil nakita niya, nandun yung nabuhayan nila eh. Nandun yung bahay nila, nandun yung hanap buhay nila, nandun yung mga alaga ng hayop, at nandun din ang kanyang mga kaibigan. Kaya sabi niya, ayun, nasunod na. Tukso din yun, makita natin na kung akala natin, minsan, nagsisimba tayo, pero ang ating puso ay makasanlibutan. Huwag po natin yung gawin mga kapatid. Kung tayo ay nandito, maging kapat tayo sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Diyos, ay paano tayo magiging kalugod sa ating Panginoon Jesus, di ba? Kaya nga, pag pumupunta tayo sa bahay-sambahan, sabi, limutin mo na yung utang, maging masaya ka. Kasi ang pagpunta natin dito, magiging masaya, para magsamba tayo at magagalak tayo sa ating Panginoon. Yun ang dapat natin gawin. Mga kapatid, ang sabi po dito sa Revelation chapter 2 verse 10, sabi po dito, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit ng ikulong ng diyado ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapagidad sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Yun po ang sabi ng Diyos sa atin. Ano sabi doon? Maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Amen. Yun pala ang gusto ng Panginoon mga kapatid. Hindi yung nandito sa sanlibutan, ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng korona ng buhay sa langit. Lahat ng makikita natin ay temporary lang yan, pansamantala lang yan. Kaya nga sabi ni, yung binasa natin kanina, binasa po ni Sister Ned, sabi po dito, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang pisin. Hindi hayaan ng Diyos yan.
kung sa isip natin, kung tayo nagpapadala ng tukso, ay sayang ang ating ano. Pero kung kaya mong iwasan yan, iwasan natin. Kasi sabi ng iba, tao lang ako nagkakasala. Tama po yun. Tao nagkakasala kasi wala nang kahit isa ang naging matuwid. Ngunit, yung ating ginagawa na alam natin na hindi magiging kalugod sa ating Panginoon, gagawin pa ba natin? Alam mo mga kapatid, iwasan natin yung mga bagay na pwede tayong matukso. Tulad ng naalala ko yung aking pinsan doon nung habang kami nagsisimba, nanonood sa loob ng simbahan. Isa din po yan. Sabi ng aking pinsan, ay boring naman yung nagsasalita dyan sa unahan. Nanonood lang ng video. Isa din po yan na ginagawa. Kasi alam po ninyo, sa panahon natin ngayon, bakit marami tayong nakikita na parang nakahadlang sa akin? Kasi gumagawa kayo si Satanas. Si Satanas ay gumagawa kasi alam niya, ang panahon natin ngayon ay malapit na talagang bumalik ang ating Panginoon Jesus. Malapit na bumalik ang ating Panginoon. Bakit pa kayo pagbalbagan? Kung yung mga nakahadlang dyan sa akin, ipanalangin natin sa Panginoon. Kaya tayo minsan ay sa atin lang, sa ating panahon ngayon. Marami talagang tukso. Di ba? Nakikita natin. Sa ating paligid, madali tayo matukso. Pero, isa lang ang sekreto natin dyan. Kapatid, isa lang ang sekreto ko. Lagi akong tumatawag sa Panginoon. Lagi dapat tayo tumawag sa Panginoon. Kasi ang sabi nga dito, ay subalit tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo tuksuin na hindi sa inyong makakaya. Napakabuti ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya kung iisipin natin, maraming tukso dyan sa Biblia na binabanggit. Maraming natukso o tinukso, pero sila ay nagtatagumpay dahil alam nila na ang Diyos ay kasama natin. Ibilang kanila, kundi sa panahon natin ngayon, kasama natin ang Diyos. At dito mga kapatid, sa huli mga kapatid, tinatawagan ka ng Diyos na manalangin na walang tigil at patuloy na tumawag sa pangalan ng ating Panginoon at lumakad tayo kasama siya. Yun ang panawagan ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, ang aking laging dalangin, kasama ko lagi ang Santa Filomena, na hindi lang dito tayo magkita-kita, hindi namin ang parang magkita-kita tayo kasama tayo, nasasalubong ko sa laka at makasama ng ating Panginoon magpapagalan. Yun lang po at happy Sabbath. Banal ang pamilya ng Diyos, ang pangalan na sa mga langit. Panginoon, salamat po sa mga mensahe na pinapagod sa pagkamanang kami ay nahina. Ngunit kung kami malapit sa inyo, ay kami malalasin. Maraming mga pagsubok, paghihirap ang mararanasan namin. Pagkaman ito'y medyo maghirap sa bawat isa. Ngunit ito'y aming mapagtagumpayan na kasama ang Panginoon. Panginoon, nilalapit ko po ang Iglesia ng Santa Filomena at ang mga miyembro niyo. Patuloy niyo po silang gamitin, Panginoon. Patuloy niyo silang bigyan ng kalakasan. Patuloy niyo silang ingatan at gabayan. Kaya namin ang iyong pangalan na bawat isa sa amin ay iyong sasamahan ngayon at magpapagalan. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Nawa ang isang kayo makapagbigay sa amin ng inspirasyon at ang iyong mga salita na siya magbibigay sa amin liwanag habang kami narito sa mga
Kaya maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin ng Diyos na kami sa pangalan ng aming Panginoon Diyos po sa aming tagapagligtas. Sa sasabihin